At ngayon lamang po makabombo ay meron po tayong nakuha pong impormasyon mula kay Sir Shai Kabayan, ang ating pong Bombo International News correspondent diyan mismo sa Israel, na mula mismo dito sa baybayan po ng Bayambanga dito po sa lalawigan po ng Pangasinan, na kanya po nga binabanggit ngayon na mas lalo pa nga tumitindi at tila nagagalit na. Hindi lang po tila kundi galit na po itong Israel sa ginagawa po ngayon ng Iran. At para malaman natin ang sitwasyon ng mga OFW po natin na sa nasabi po nga bansa, ay ating alamin po yan mula mismo kay Sir Shai Kabayan, ang ating naman pong Bombo International News correspondent direktamente dyan mismo sa may Israel. Masanto siya kabwasana. Magandang good morning din po dyan. Madaling araw po dyan po sa Israel po ngayon. Kamusta po kayo dyan, Sir Shai? Masanto siya kamusta at si kayon aminditan kabaluyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat ng mga viewers and listeners ng Bombo Radio Dagupan. Yes po. And Sir Shai, unahin ko muna, kamusta po ang ating pong mga OFW dyan mismo sa bansang Israel sa ngayon, na may mga ilan na pong napapahiwatig po na nais po nga umuwi dito naman po sa ipong bansa dahil nga po sa mas lumalala pong tensyon na hindi kagaya po noong nakaraang pong taon ay talagang mga nakakayanan po yan or mga nakaraan po ng mga hidwaan ay kaya pa, pero ngayon ay mas tumitindi po, Sir Shai. Sa ngayon po, maayos naman po ang aming lagay dito at kami naniniwala na hindi naman kami pababayaan ng gobyerno dito at nananatili at patuloy sa aming mga ginagawang pagtatrabaho, lalo na sa panig po ng mga caregivers ay nasa luklukan yan ng kanilang mga employers. So sa ngayon po ba makikita po natin na wala na po nagiging problema po, no, dahil wala po bang nag-aas lalo po sa mga Filipino community po dyan na nais na pong mag-repatriate, sir? Sa nakikita ko po, hindi naman lahat yan ay papayag ang ating mga kababayan dahil karamihan nandirito po ang kabuhayan ng ating maraming kababayan nandirito sa Israel at yung may gusto lang po ang sa palagay ko na pinaniniwalaan kong mga sasama sa repatriation. At yung mga ibang mga kababayan natin takot na at nais nang makauwi sa ating bansa at sa ganitong sitwasyon dito, lahat naman po kami ay natatakot at may pangamba sa sitwasyon ganito na hindi na kami nakakatulog sa lagi naming nasasagupa at nag-a-alarm at itong pagpapalipad nila ng mga drones at mga ballistic missile na talagang matindi ang pagkatumama sa isang building at marami talagang may mga namamatay at maraming nasusugatan o maraming mga casualties talaga. Sa ngayon po ba ay may mga di ba meron silang Iron Dome? Ito yung talagang napakaganda para po dito sa Israel, napakaliit na bansa pero hindi po ito nauhuli para po dito sa alapong defensa, sa alapong military power. At hindi po ba nasasalag po yan na ito pong mga ballistic missile na pinapakawalan po ng Iran na pupunta mismo dyan po sa may Israel, na may mga nakita tayong mga video na talaga tinatamaan po pati po yung mga building na rin. Yes po, malaking bagay at tulong yung Iron Dome na naimbento ng Israel at yan po ay isa maraming nililigtas, milyon na tao ang nililigtas ng Iron Dome nila. At hindi naman lahat, hindi naman 100% nasasalo, lalo yung mga ballistic missile na malalaki. At yan ay mga tumatama at malakas po talaga yung ballistic missile na yan, yung mga tumatama sa building na yan po ang cause na mayroong mga namamatay at nawawasak. Kahit yung iba na sa loob na ng let's say yung bomb shelter ay talagang tumatagos at talagang sa lakas ng ballistic missile na tumatama sa building. Okay. So sa ngayon po, sir, no, lahat po ng mga kababayan po natin dyan nasa bomb shelter ngayon at kapag kapag tumutunog ang sirena, doon na lamang po sila nakatago at kapag wala na, saka sila lalabas. Ganun po ba nagiging sitwasyon po ngayon, pati po yung mga employer at wala na rin pong mga trabaho right now dyan mismo sa may Israel dahil nga po sa kaganapan po ngayon? Yes po, ganyan po ang nangyayari talaga. Pagka naka-receive na kami ng alarm at hindi na asahan mo at 3 to 5 minutes o kaya minsan 2 minutes, 3 minutes, nandyan na po yung
nandyan na po yung mga pinapalipad nilang mga ballistic missile at saka mga drones. Kaya lahat po kami ay may pagkakataon pa na tumakbo at humanda, pumunta sa bomb shelter. Lahat kami talagang pumupunta at ito ang napakadelikado na sitwasyon na hindi kagaya noong mga nakakaraan na pinapaliparan kami ng mga rockets dyan sa Gaza. Ito kakaiba kasi malakas talaga yung mga pinapalipad nila dito laban sa Israel. Okay. And sir, abot ko na rin po no, dahil right now meron po tayong mga government officials dyan mismo sa Israel na stranded at karamihan po dito ay mga mayors. Any update po sa kanila dahil binabanggit nga na sila po ay paliparina sa pamagitan po doon sa Jordan dahil rin nga yung mga airspace at ang mga airport po dyan na ay hindi muna nag-ooperate. Tungkol sa bagay pong yan, wala naman po akong alam na gaanong balita ukol sa kanila. Bagamat ang masasabi ko dyan, palagay ko sila ay naka-coordinate din sa ating embahada o mga opisyal ng mga government dito at wala pa po akong balita ukol sa bagay na yan kung paano sila makaalis dito sa Israel kasi sarado po ang airport. Alright. And sir, matanong ko lamang dahil meron po tayong Iron Dome at meron po mga missiles po dyan na pinapakawalan at doon mismo ay parang nagiging fireworks dyan mismo sa may kalangitan ng Israel. At of course, sa may karating po na bansa po nito kung doon na naman po babagsak. Kamustahin ko lamang po, di ba yung mga debris, kamusta naman po ito? Yung pong matinatamaan po niyan, saan po ba? Sa mga residential din po ba or saan po, sir? Dahil kung ganyan po kadami, kasi hundreds of missiles ang pinapakawalan po ng Iran tapos ma-intercept yung debris, saan po napupunta? Wala po bang napapahamak po doon dahil kahit maliit po na sharp nail po niya na talagang pwede po nga maging fatal po yan, Sir Shai? Yes po, yan po ang isang napaka-importante na ina-advise ng government ng Israel na pagka bawal lumabas o pagka kami nasa bomb shelter, wag munang lalabas hanggang 10 minutes. Kasi talagang pumapatay din ng tao yung mga pagka yan ay na-intercept ng Iron Dome, yung mga debris, talagang pumapatay ng tao yan dahil bumabagsak yan sa lupa. At kung ang nabagsakan niya ng tao, talagang papatay ng tao yan. Kaya ang advice po pagka nakarinig na kami ng ganyan na putukan at nananatili pa kami sa bomb shelter. Okay. Sa ngayon, tila galit na galit ang Iran dahil sa papakawalan ng mga ballistic missiles, mga rockets sa papunta mismo dyan. Kasi napakalayo mula Iran na papunta po sa Israel ay nasa 1,500 kilometers po yan. Na kahit nga po mga fighter jets po ng Iran ay hindi po maaring makapasok kasi may mga dadaanan pa ito ng mga airspace na sa pagitan po ng Iran, of course Iraq, andyan din po at itong Jordan. At kamusta yan? Lalong-lalo na dito nga po sa usapin po natin na binabanggit ngayon na meron po nga plano itong itong Israel na ilikida ang supreme leader ng Iran, itong si Khamenei, sir. Yes, yan po ang nakikita natin sa balita at yan ay hindi muna po ako makapagbigay ng ukol sa bagay na yan at yan po ay masyadong masilan. At yan po ang napapabalita dito na yan ang isang target ng Israel, ang supreme leader ng Iran. At dyan po ay napakasilan kaya hindi po ako makapagbigay ng anumang informasyon ukol sa bagay na yan. So, nagmamanman na lang po kami at nagmamatsyag sa anumang mga mangyayari at unang-una po ay tumatalima kami sa advice ng IDF o ang Israel na pag itong kaguluhan na ito ay mag-ingat at kailangan na mag-ingat ang bawat isa. Pero right na po ba kapag ganyan po nga sitwasyon na may mga may mga nakakain naman po at wala pong mga nangyayari pong kaguluhan within the Israel, sir? Alin po yung mga about tungkol sa pangunahing pangangailangan dito sa loob ng Israel? O kaya po ay of course dahil rin nga po sa sabi nga po natin na nasa bahay lamang po sila na wala pong mga trabaho, hindi po nagiging operational kasi nga ganito pong nangyayari. Kamusta po? Well, Lalong-lalo po.
Maayos naman po ang aming lagay dito at normal lang po ang aming ano dito. Wala namang nagugutom, wala namang ano. At nandiyan din ang ating embahada na sumusuporta, tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na sa mga casualties. Ang mga pangunahin dito na pangangailangan, tubig, kuryente at pagkain, hindi po kami, wala namang problema. So, yan pa rin po ay naibibigay po. I mean to say, na hindi pa rin po nadidistract po yung pong mga ganyan pong mga kuryente, of course, mga water. Para Yes po, yes po. Talagang Tel Aviv po ang punteriya ngayon or kaya po ay yan pong mga ilang pong mga maselang facilities ng Israel ang nais pong target po ng Iran. Well, hindi naman lang po Tel Aviv ang punteriya nila kasi nandiyan na nga tulad ng isang gabi dyan sa Haifa tinitira rin yan at hindi lang karatig cities ng Tel Aviv. So karamihan dyan natamaan na rin ng mga missiles at katulad kanina, 2 beses nag-alarm, alas 12:40 ng hating gabi at 1:30. Yung bagay na pong yan, talagang sa kabuuan ng Israel, sabihin na natin. But ang laging na target nila, ang talagang target nila, ito, Tel Aviv. Alright. Siguro panghuli ko na lamang, sir, dahil may mga ilan din po tayong mga kababayan po dito na may mga kamag-anak, pamilya po dyan mismo sa Israel, na siya naman po nangangamba dahil rin nga po dito po sa sitwasyon ngayon ng tensyon sa pagitan nga ng Iran at ng Israel, ang ginagawa po ng mga military airstrike na lamang po nangyayari at nagiging fireworks nga dyan mismo sa kalangitan po ng Israel. And any message po para po kahit pa paano ay maalis po yung pangamba at yung pag-aalala po ng ating po mga kababayan na may kamag-anak po dyan po sa may Israel na nagtatrabaho po? Sa lahat po ng ating mga kababayan at may mga kamag-anak at kaibigan dito sa aming kinalalagyan Israel ay huwag po kayong gaanong mag-alala at nasa maayos din kaming kalagayan. Yun nga lang, hindi namin alam ang mangyayari mamaya bukas sa ganitong sitwasyon at patuloy lang po na samahan nyo kami sa mga panalangin na sana ang ating mga kamag-anak at sino mga kababayan natin ay huwag nang madamay sa ganitong sitwasyon. Kami po ay umaasa rin sa inyong suporta, lalo na sa sinabi ko at nabanggit ko kanina na patuloy tayo na manalangin para sa ganun ay maligtas lahat ang bawat isa sa amin na naririto. With that, maraming salamat po sa inyo, Sir Shai Kabayan. Masanto siya naagsapa yo po, naimbag na agsapa kada kayo dita at mabuhay po kayo, sir, at ingat po kayo lagi dyan. Maraming salamat po at masantos siya kabusan at si kayo namin ditan kabalayan tan kayo mapagay patuloy na tinabat sa panalangin at Panginoong Diyos tan kumusta kila namin ditan. Amin, ya listeners and viewers na Bumbu Radio Dagupan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po.